Guys, heto na naman ang ating halo-halo sports updates. Umami na nga po si Jamie Malonzo na siya ang nasa viral video kung saan ay makikitang isang lalaki ang inaatake ng isa pang mas maliit na lalaki. Pero isa palang MMA fighter. Samantala, pagkatapos tulungan ng Gilas na masweep ang first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, umalis na si Justin Brownlee para maglaro sa ibang bansa. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Right after po natambakan ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Chinese Taipei, ay nag-viral naman ang isang video ng isang lalaking binubugbog na lumalabas nga po na si Jamie Malonzo yung biktima. Yung binigyan ng uppercut habang nagtatali ng sintas ng sapatos itong Hinebra at Gilas player din. Kitang-kita sa video ayaw patulan ni Jamie Malonzo yung attacker na isa palang MMA fighter. Nag-issue na po ng public apology si Jamie Malonzo. Nag-sorry po siya sa Gilas Pilipinas team, sa team ng Barangay Hinebra, sa management ng dalawang kupunan at humingi na rin po siya ng pasensya sa kanyang mga tagahanga. Bilang public figure na iniidolo ng marami, alam ni Malonzo hindi siya dapat nasasangkot sa ganoong gulo. May ilang buzzers na bumabatikos kay Coach Tim Cone. Sinungaling daw ito. Nagsinungaling daw ang Gilas coach nang sabihin nitong may gastroenteritis Jamie Malonzo kaya hindi nakapaglaro laban sa Chinese Taipei. Nabugbog daw pala ang high flyer forward kung kaya hindi ito nakasipot sa laban. Pero sa aking palagay ay tama lang po ang white line ni CTC. Bilang coach ay parang anak niya ang kanyang mga player at dapat lang na kanyang protektahan ang pangalan at karangalan ng mga ito. Isa pa, totoo naman palang na-dehydrate si Jamie Malonzo bago ang Gilas game and eventually ay nag-positive ito sa COVID-19. Pinatunayan ito ni PBA Commissioner Willie Marcial at sinabi na rin niya na nagkausap na sila ni Malonzo at inamin daw nito sa kanya na siya ang nasa video. Kasabay nito humingi na raw ito ng pasensya at pangunawa sa pamunuan ng Gilas, sa team ng Hinebra at sa mga fans. Kung totoo naman na MMA professional fighter ang nakaaway ni Jamie Malonzo, dapat itong imbestigahan ng GAB at ng mga nauukol na ahensya sa sports. Kitang-kita sa video na umiiwas si Jamie Malonzo pero agresibo yung MMA fighter. Malakas ang loob dahil isa nga itong martial arts expert. Hindi ganito ang dapat maging ugali ng isang lisensyadong martial arts fighter sa labas ng ring. Dapat kumilos ang SMC management upang tulungan si Jamie Malonzo na humanap ng hustisya. Samantala, ngayong tapos na ang first window at nasweep na ng Gilas ang kanilang 2-game assignment, nakaalis na si Justin Brownlee. Sinabi ni Coach Tim Cone maraming offer na natatanggap ang Gilas naturalized player, and since sa July pa ang susunod na laro ng ating national team, pinag-iisipan ngayon ni JB kung aling offer ang kanyang tatanggapin. Mayroon tuloy nagtatanong hindi na ba maglalaro sa Gilas si JB? Of course, maglalaro pa rin po siya sa ating national team. Nangako si Brownlee na lagi niyang priority ang Gilas at dahil naturalized player ito kaya every time na kailanganin ay magiging available ito para sa national team ng Pilipinas. Philippine Cup ang susunod na PBA conference, mag-o-open na ito bukas. Kaya hindi pa rin kakailanganin ng Hinebra si Justin Brownlee. Pero ang pagtitiyak ni Coach Tim Cone sa susunod na import-laden conference ay tiyak na maglalaro si JB para sa Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Rosemary Juan. Ayan Rosemary, nasagot na ang tanong mo. Marcelino Robles. Erwin Santiago. George Batong. Jerry
Kiseyo, Jose Rodrigo, Adrian Harabejo, at si Joel Atienza. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.